Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Ngayon po ang ikawalong araw ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang huling araw ng tinatawag na oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon din, ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na awa ng Diyos. Divine Mercy Sunday. At sa ating ebanghelyo, ito ay akmang-akma sa ating pagdiriwang, sapagkat dito matatagpuan natin kung ano ang laman ng puso ng ating Panginoon at kung sino ang makakatagpo, ang magkakaroon ng biyaya dito sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos sa tao. Sa pagkabuhay ng ating Panginoon, una siyang napakita kay Maria Magdalena na maagang-maaga pa ng linggo ay nagpunta na doon sa libingan. Pero sa maraming mga kwento ng pagpapakita kay Maria Magdalena, mayroong isang tagpo kung saan sinasabi ni Jesus kay Magdalena, "Pumunta ka doon sa Galilea at sabihin mo sa mga kapatid ko, sa mga alagad ko, magkita-kita at magsama-sama kami doon." Mahalaga itong sinabing ito ng ating Panginoon kay Maria Magdalena. Mahalaga ang Galilea sa kwento ng mga alagad, sapagkat doon sa Galilea nagsimula ang lahat sa kanila. Sa Galilea, una nilang narinig ang tawag ni Jesus upang sumunod sa Kanya at maging mamamalakaya ng mga tao. Sa Galilea, nagsimula ang kanilang tinatawag na love story. Kaya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sinasabi niya sa mga alagad, "Magpunta kayo sa Galilea, antayin ninyo ako doon, at doon sa Galilea, magsisimula tayong muli." Diba, nung si Jesus ay dinakip at nagsimulang magpasan ng kanyang krus, halos lahat sa kanyang mga alagad ay tumalikod sa kanya, tumakas, lumayo, kinalimutan ang kanilang naging magandang pagsasamahan. Nagkawatak-watak, nagkahiwa-hiwalay ang mga alagad. Isa lang ang nanatiling kasama ni Jesus at ni Maria, at yan ay ang alagad na mahal ni Jesus. Pero yung 11, talagang halos nagkahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak. At iyon ang totoong nangyari. Kaya nga sa muling pagkabuhay ni Jesus, nais niyang muling buuin ang nasirang pagsasamahan ng kanyang mga alagad. Magsimula tayong muli. Kaya iyon ang ibig sabihin ng sinasabi ni Jesus kay Maria Magdalena, "Sabihin mo sa mga alagad ko, magkita-kita kami sa Galilea." At tama si Jesus, sapagkat noong nagkakatipon na ang mga alagad doon sa Galilea, sa isang silid, bigla na lamang dumating si Jesus, tumayo sa gitna nila at walang anumang salita ng panunumbat, walang anumang salita ng pagkagalit. Ang salita na lumabas sa kanyang bibig ay salita na nagbibigay kapayapaan. "Sumainyo ang kapayapaan." 2 beses sinabi ito ng ating Panginoon sa pagtitipon ng kanyang mga alagad na nagkawatak-watak. Pero sa pagkakataon na ito,
kay Jesus na nagtagumpay sa kamatayan, kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kadiliman, hindi na dapat umiral ang pagkakanya-kanya. Hindi na dapat umiral ang pagkakabahabahagi. Hindi na dapat nandyan sa inyo ang pagkakawatak-watak. Kay Jesus na muling nabuhay, iipunin niya muli ang kanyang mga anak. Iipunin niya muli ang kanyang mga alagad. At iyan ang misyon ni Jesus na muling nabuhay. Pagkaisahin ang lahat patungo sa Ama. Kaya ang mga alagad na nandoroon ay tumanggap ng biyaya ng kapayapaan. Kaya sila ay nagkaroon ng panibagong inspirasyon, panibagong kalakasan, panibagong kaliwanagan. Pero isa sa kanila, si Tomas, hindi nila kasama. Mukhang tuluyan ng tumalikod at lumayo. Pero kinausap siya ng ilan sa mga alagad at sinabi sa kanya, nakita namin ang Panginoon. Totoo ngang siya'y muling nabuhay. Pero matigas ang puso ni Tomas. Hindi ako naniniwala. Kapag ang aking mga daliri ay naipasok ko sa butas sa kanyang mga palad at ang aking kamay ay naipasok ko sa butas sa kanyang tagiliran, doon lamang ako maniniwala. At sa pangatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, salamat, pumayag si Tomas na makasama ng mga alagad. At nandoon si Tomas nang muling mapakita si Jesus sa kanila. At muli ipinagkaloob ni Jesus sa kanila ang kapayapaan. At pagkatapos sinabi kay Tomas, Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay, ilapit dito ang iyong mga daliri, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. At sa pagkakataon na yon, sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Isang napakagandang karanasan itong naranasan ng mga alagad sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero tandaan natin, nangyari ang lahat dahil nariyan sila. Nangyari ang lahat dahil mula sa karanasan ng pagkatakot, pagtalikod, paglayo, nagdesisyon silang bumalik at magtipon at magsama-sama. At iyon din ang naging karanasan ni Tomas. Nung siya'y nagdesisyon na bumalik at makasama ang mga alagad, doon lamang niya natanggap ang biyaya mula kay Jesus na muling nabuhay. Kaya mahalaga mga kapatid, ang pagtitipon, ang pagsasama-sama, ang komunidad, ang parokya, katulad ng ating parokya San Pablo ng Cruz. Sapagkat sa ating pagtitipon-tipon, sa ating pagsasama-sama, sa ating pagdiriwang bilang isang komunidad, isang parokya, isang pamilya, malinaw
nandirito kasama natin ang Diyos. At dahil kasama natin ang Diyos, ipagkakaloob niya sa atin ang biyayang kinakailangan natin. Kung sa pagkakataon na siya'y muling napakita sa mga alagad, ang biyaya na ipinagkaloob ay ang biyaya ng kapayapaan. Sa ating panahon ngayon, ano kayang biyaya ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin? Ano bang biyaya ang kailangan mong tanggapin mula sa ating Panginoon? At iyon ang paniwalaan natin na biyayang ipagkakaloob niya sa atin. Sa linggo ng banal na awa, ibinubukas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na muling nabuhay ang kanyang puso. At ang pusong ito ng ating Panginoon, kapag ating pinasok, ay talagang magugulat tayo sapagkat ito'y nag-uumapaw sa pagmamahal, sa pagpapatawad. Kaya kung ito ang laman ng puso ng ating Panginoon, bakit hindi tayo magbabalik at lalapit sa Kanya? Kung ang magiging bunga nito para sa atin ay ang Kanyang nag-uumapaw na pagmamahal at pagpapatawad. Naranasan ng mga alagad, naranasan ni Tomas, at maaari din nating maranasan ngayon. O banal na awa ng Diyos, ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyaya ng iyong pag-ibig, ang biyaya ng iyong pagpapatawad. Amen.